Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuso. Kasama niyo pa rin po si Papa Dudut. At dahil po sa inyong suporta sa aming re-edit, meron po tayong isang liham na babasahin. Ito po yung re-edit version ng Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hello po Barangay LS at Papa Dudut. Ako po si Mia at gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano ko nakilala at na-in-love sa boyfriend ko ngayon. So eto na nga, 2016 may bagong lipat na pamilya sa lugar namin. May anak silang lalaki, si Ian, 19 years old at only child. Kaparehas ko. Mabait naman siya, Papa Dudut, at minsan ay nagkakasabay kami sa sakayan papunta ng school, pero medyo tahimik siya at nag-hi lang. So hindi kami naging close kahit halos mag-best friends yung mga nanay namin. Magkaiba din kami ng eskwelahan kaya hindi ko siya masyadong nakikita. 2018, graduate na kami at nagsimula ako magtrabaho sa Quezon City. 6 AM ang alis ko araw-araw at 7 PM din akong umuwi. Isang gabi medyo late na ako, nakaalis sa trabaho at umuulan pa noon. Ang lakas talaga ng ulan at wala akong payong. Kaya naisipan kong tumambay muna sa 7-Eleven. Ayun, nandyan siya, wala din siyang dalang payong. First time ko siyang nakakwentuhan ng matagal. Nung una ay kumustahan lang, saan ka nagtatrabaho, etc. Pero pagkalipas ng oras, ang lalim na naging usapan namin. Kinuwento niya yung pangarap niya sa buhay at kwento ko rin ang gusto kong marating sa karir ko. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay sinamahan niya akong papunta sa sakayan sa umaga. Pag-uwi ko ay nagulat ako at andyan din siya. Diyan nagsimula ang lahat. Simula noon ay araw-araw niya akong sinasamahan papunta at pauwi, rain or shine. Palaging may dalang payong. Medyo in denial ako sa simula at iniisip ko na lamang na friends lang kami. Nakatuto kasi ako sa trabaho ko at wala sa isipan ko ang mag-boyfriend. Bakit ba siya nandyan lagi? Hindi ko naman siya kailangan, pinipilit kong i-ignore siya at ipakita sa kanya na hindi ako interesado. Wala. Hindi niya nagigets. Feel ko kasi ay wala pa siyang naging GF sa buong buhay niya. Ha ha ha. Pero ayon, mga 6 months din yon na madalas ay andyan siya pag uwi ko. Naghihintay. Minsan, naiisip ko pa, paano kung may time na akong umuwi at hindi siya naghihintay? Habang tumatagal, may nagbago sa isipan ko. Na-realize ko na wala naman siyang ginagawang masama. Masarap naman siyang kakwentuhan at nafe-feel ko ang suporta niya kapag na-stress ako sa work. Naisip ko na baka gusto lang niyang samahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unti na na-appreciate ko siya, Papa Dudut. Isang araw habang naglalakad kami pa uwi, bigla kong naisip tanungin siya kung bakit palagi niya akong sinasamahan pag uwi. Kahit tinatarayan ko pa siya. Sabi niya, Mia, gusto kita. Laging buo ang araw ko kapag magkasama tayo. At gagawin ko ito hanggat kaya ko. Hanggat pinapayagan mo pa ako na makasama ka. Ayon, hindi ko na mapigilan, nag-confess na rin ako. Pagkasabi ko noon ay parang may malaking bigat na nawala sa dibdib ko. Hindi ko ine-expect na ganon yung feeling, Papa Dudut. Hindi ko makalimutan yung itsura ng mukha ni Ian sa moment na yon. Magsa-celebrate na kami ng 7th anniversary namin this month at ang saya naming dalawa. Magkasama na kami sa isang bahay na mas malapit sa trabaho naming dalawa, pero sinusundo pa rin niya ako sa sakayan sa araw-araw. Ganon pa rin siya bilang partner. Maalaga at sweet sa akin. Doon ko nga na-realize, Papa Dudut, na siya na pala. At sa totoo lang ay masaya ako na inamin ko na ang nararamdaman ko noon. Kaya sa mga natatakot o hindi sigurado kung may tao kayong naghihintay o nagpapakita ng malasakit, huwag nyo nang patagalin. Minsan ay kailangan lang natin maging honest sa sarili natin at sa mga taong nandyan para sa atin. Nagmamahal, Mia. Maraming salamat kay Mia sa ating Reddit Barangay Love Stories Edition.
At syempre, sa lahat ng mga gusto magbigay ng komento sa ating kwento ngayong araw na ito, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at syempre, i-post ang inyong mga komento sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat.